Kailanman ay hindi nakala ni Kevin Hartman na ang perpekto niyang buhay ay guguho sa isang ordinaryong Martes ng hapon sa pagitan ng isang plato ng tacos at isang pag-uusap kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit iyon mismo ang nangyari sa paraang hinding-hindi niya kailanman inasahan. 36 na taong gulang si Kevin at nagtatrabaho bilang isang civil engineer sa Austin, Texas, isang lungsod na sumabay sa pag-unlad ng kanyang karera sa mga nagdaang taon. Siya ay metikuloso, organisado, ang tipo ng taong laging may nakahandang plano. Ang kanyang asawa, si Amanda, 33, ay isang marketing analyst sa isa sa mga malalaking kumpanya ng teknolohiya na nagpabago sa Austin bilang sentro ng inobasyon. Nagkakilala sila sa isang kumperensya 5 taon na ang nakalipas, ikinasal pagkatapos ng 1 taon ng masinsinang relasyon at bumuo ng isang buhay na kaiinggitan ng sinuman. Isang bahay sa isang tahimik na pamayanan, 2 sasakyan sa garahe, taunang bakasyon sa mga kakaibang lugar at ngayon, ang pinakamatamis sa lahat, si Liam, ang kanilang 6 na buwang gulang na anak, ang pinakamagandang sanggol na nakita ni Kevin. Ang mga unang buwan, matapos isilang si Liam ay, gaya ng inaasahan, isang magulong pag-ikot ng mga lampin, pagtimpla ng gatas sa 3:00 ng umaga, mga hindi maipaliwanag na pag-iyak, at isang pagod na hindi pa nararanasan ni Kevin. Ngunit minahal niya ang bawat segundo nito. Gustong-gusto niyang umuwi matapos ang mahabang araw ng pag-aaral ng mga plano ng tulay at gusali, para lamang datnan ang kanyang anak na nakangiti sa kuna nito. Gustong-gusto niyang paliguan si Liam, palitan ng maliliit nitong damit, at damhin ang gaan ng katawan nito habang nakakatulog sa kanyang dibdib. 6 na buwang maternity leave ang kinuha ni Amanda, at sa tingin ni Kevin ay maayos naman itong nakakaangkop. O yun ang gusto niyang paniwalaan. Ang totoo, nitong mga nakaraang linggo, tila nag-iba si Amanda, naging mas malayo. Palagi itong nakatutok sa kanyang telepono, napapangiti sa screen sa paraang hindi na niya nakikitang ngumiti ito sa kanya sa loob ng ilang buwan. Kapag tinatanong niya kung ano ang nakakatawa, malabo ang mga sagot nito. Mga katrabaho ko lang, nagpapadala ng mga kalokohan sa group chat namin. Gustong maniwala ni Kevin. Kailangan niyang maniwala. Tutal, babalik na si Amanda sa opisina pagkatapos ng 6 na buwan sa bahay. Makatuwiran lang na gusto nitong makipag-ugnayan muli sa mga katrabaho, hindi ba? Sinubukan niyang maging isang maunawaing asawa, isang partner na hindi sakal at nagtitiwala. Ang tiwalang iyon ang nagsimulang gumuho noong Martes ng Marso habang nanananghalian si Kevin kasama si Greg Mitchell, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nagkikita sila minsan o 2 beses sa isang buwan sa isang restauran na Meksikano sa pagitan ng kanilang mga opisina. Si Greg ay isang arkitekto, masalita at prangka, kabaligtaran ni Kevin sa maraming paraan, ngunit perpekto ang kanilang pagkakasundo. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba ang kilos ni Greg. Pinaglalaroan nito ang kanyang serbilyeta, iniiwasan ang tingin ni Kevin, at tinutusok-tusok lang ang pagkain ng hindi kumakain. Pre, anong problema? Para kang nakakita ng multo. Biro ni Kevin, bagamat may bahid ng pag-aalala ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Greg, ibinaba ang kanyang tinidor, at tinitigan si Kevin ng diretso sa mata. Kevin, may kailangan akong sabihin sa'yo at hindi mo ito magugustuhan. Agad na nanikip ang sikmura ni Kevin. May kung ano sa tono ni Greg, sa seryosong ekspresyon nito na nagpaalarma sa buo niyang sistema. Anong nangyari? Tanong ni Kevin, ramdam na ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kinuha ni Greg ang kanyang telepono, binuksan ito, at matapos mag-atubili ng 1 segundong parang walang katapusan, itinapat ang screen kay Kevin. Napakalinaw ng larawan. Si Amanda, ang kanyang asawa,
na nakaupo sa isang mesa sa isang mamahaling restauran na kilala ni Kevin bilang isa sa pinakamahal sa lungsod. Nakangiti ito, nakahilig pasulong, at sa tabi nito, sobrang lapit na nagkakadikit na ang kanilang mga balikat, ay isang lalaking hindi pa nakikita ni Kevin. Mukha itong professional, may maayos na gupit at plansadong damit. Ngunit ang nagpakulo sa dugo ni Kevin ay hindi ang pisikal na lapit. Ito ay ang kamay. Ang kamay ng lalaki ay nakapatong sa kamay ni Amanda sa mesa, sa isang malapit at pamilyar na paraan na walang puwang para sa ibang interpretasyon. Hindi ito inaalis ni Amanda, nakangiti ito. "Saan mo nakuha to?" tanong ni Kevin. Mas magaspang ang boses kaysa sa kanyang intensyon. Huminga ng malalim si Greg. "Yung pinsan kong si Carla, hostess sa restaurant na yan. Pinadala niya sa akin tong litrato kagabi. Kevin, sabi niya, ilang beses na niyang nakikita si Amanda doon kasama ang lalaking yan sa mga nakaraang linggo. Laging sa tanghalian, laging sa parehong mesa sa sulok, laging ganyan." Gumawa si Greg ng isang malabong senyas gamit ang kanyang kamay, tila kapos sa salita, ngunit lubos na naunawaan ni Kevin. Kinuha niya ang telepono ni Greg, pinalaki ang larawan at isinaulo ang bawat detalye. Ang oras sa sulok, 2 araw na ang nakalipas, Huwebes, 1:20 ng hapon. Naalala niya ng malinaw ang araw na iyon. Sinabi ni Amanda na makikipagkita siya sa mga dating katrabaho para kumustahin bago opisyal na bumalik sa opisina. Nagtrabaho si Kevin mula sa bahay, inaalagaan si Liam, nagiinit ng gatas, nagpapalit ng lampin. Samantala, naroon si Amanda, kasama ang lalaking iyon. "Sino ang lalaking to?" tanong ni Kevin habang isinasauli ang telepono. Umiling si Greg. Hindi alam ni Carla ang pangalan pero sabi niya, laging corporate card ang gamit sa pagbabayad. Mukhang taga-kumpanya ni Amanda. Isang alon ng pagduduwal ang bumalot kay Kevin. Dinukot niya ang kanyang wallet, naghagis ng sapat na pera sa mesa para sa kanilang dalawa at tumayo. "Sorry Greg, kailangan ko nang umalis." Hinawakan ni Greg ang kanyang braso. "Kevin, mag-isip ka muna bago ka gumawa ng kahit ano. Baka hindi naman..." Ngunit naglalakad na si Kevin palabas. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na tila naririnig niya ito sa kanyang sentido. 2:00 ng hapon nang makauwi si Kevin. Kinanselan niya ang lahat ng kanyang mga pulong. Nagpadala ng isang malabong email tungkol sa isang family emergency. Sa technical na aspeto, hindi ito kasinungalingan. Ang buhay pamilya niya, sa sandaling iyon, ay guguho na. Pumarada siya sa garahe, huminga ng 3 malalim na beses upang subukang kumalma at pumasok sa pinto ng kusina. Tahimik ang bahay, maliban sa mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Nasa sopa si Amanda, nakasuot ng sweatpants at maluwag na t-shirt, ang buhok ay nakatali ng magulo. Mukha siyang pagod na ina na maghapong nag-alaga ng sanggol. Si Liam ay mahimbing na natutulog sa kuna sa tabi niya. Hawak ni Amanda ang kanyang telepono, tahimik na tumatawa sa isang bagay sa screen. Nang marinig niyang pumasok si Kevin, nagulat siyang napatingin. "Babe, anong ginagawa mo rito? Akala ko may mga meeting ka hanggang 5:00. Hindi agad sumagot si Kevin. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kanya, sa babaeng pinakasalan niya, binuo ng buhay, at naging ina ng kanyang anak na ngayon ay natutulog nang walang kamalay-malay, ilang talampakan lang ang layo. Sinubukan niyang pagtugmain ang babae sa sopa at ang babae sa larawan. Iisang tao ba sila? Paano siya nagmumukhang normal? Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan ang larawang ipinadala ni Greg at lumapit sa sopa. Walang imik, inilapag niya ang telepono sa mesa, nakaharap ang screen, ipinapakita ang mapanirang imahe. "Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino siya?" sabi ni Kevin. May nakakakilabot na kalamigan sa kanyang boses. Tumingin si Amanda sa telepono at nakita ni Kevin ang eksaktong sandali kung kailan niya naintindihan.
Pinanood niya kung paano namutla ang mukha nito, nanlaki ang mga mata, at nagsimulang manginig ang mga kamay. Binuksan nito ang bibig, isinara, at muling binuksan. Ano? Kevin, may papaliwanag ko. Ang mga salitang yan, ang mga lintik na salitang sinasabi ng bawat manloloko. Isang nanlalamig na galit ang kumalat sa dibdib ni Kevin. Sige, ipaliwanag mo, sabi niya, habang nakakrus ang mga braso. Naghihintay ako. Habang nagpapakapagod ako para suportahan ang bahay na to, habang inaalagaan ko ang anak natin para magkaroon ka ng libreng oras, ikaw naman ay nakikipag-date sa ibang lalaki. 6 na buwan pa lang ang anak natin, Amanda. 6 na buwan. Tumayo si Amanda mula sa sopa, nakaunat ang mga kamay sa isang kilos ng pagsusumamo. Kevin, hindi yan ang iniisip mo. Katrabaho ko lang siya, si James. Magkasama kami sa marketing department. Tinutulungan niya lang akong maghanda sa pagbabalik ko sa opisina. Ina-update ako sa mga proyekto, sa mga pagbabago. Pinutol siya ni Kevin ng isang mapait na tawa. Isang katrabaho na ipinapatong ang kamay sa kamay mo sa isang mamahaling restaurant? Isang katrabaho na palihim mong kinakatagpo, nagsisinungaling ka sa asawa mo kung nasaan ka. May mga litrato ang kaibigan ko, Amanda. Hindi lang ito, marami pa mula sa iba't ibang linggo. Palaging kayong dalawa, palaging sa parehong restaurant, palaging ganyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang iba pang mga larawan na ipinadala ni Greg. Bawat isa ay isang saksak sa kanyang sikmura. Si Amanda at James na nagtatawanan. Si Amanda at James na magkasabay na umalis ng restaurant. Si Amanda at James sa parking lot, hinahawakan ng lalaki ang kanyang braso. Ilang beses? Tanong ni Kevin. Ilang beses mo akong tiningnan sa mata, hinalikan, tinabihan sa pagtulog, binuhat ang anak natin, at pagkatapos ay nakipagkita sa kanya? Nagsimulang umiyak si Amanda, malalaking butil ng luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Kevin, pakinggan mo ako. Parang awa mo na. Hindi kita niloko. Walang nangyari sa amin. Pagkakaibigan lang. Pagkakaibigan? Halos idura ni Kevin ang salita. Sa tingin mo ba tanga ako? Sa tingin mo ba hindi ko nakikita kung paano mo siya tinitingnan sa mga litratong ito? Kung paano kanya tinitingnan? Diyos ko, Amanda, para kayong magkasintahan. Napaupo si Amanda sa sopa. Nakatakip ang mukha sa mga palad, humahagulgol. Naramdaman kong nag-iisa ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Masyado kang nakatuon sa sanggol, sa pag-aayos ng kwarto niya, sa pagiging perpektong ama. Naramdaman kong hindi mo na ako nakikita. Si James, nakinig siya sa akin. Pinadama niya sa akin na interesante pa rin ako, na hindi lang ako isang ina. Pakiramdam ni Kevin ay sinuntok siya. Nakatuon ako sa pagiging ama dahil may anak tayo, Amanda. Anak natin. Pasensya na kung inakala kong iyon ang prioridad. Pasensya na kung inakala kong may halaga ang pagbuo ng isang pamilya. Pinadaan niya ang kamay sa kanyang buhok, sinusubukang kontrolin ang sarili. At kahit na ako pa ang pinakamasamang asawa sa mundo, hindi ka binibigyan niya ng karapatang gawin ito. Lumapit ka ba sa akin? Kinausap mo ba ako? Hindi. Pinili mong maglihim kasama ng ibang lalaki. Sinubukang lumapit ni Amanda, ngunit umatras si Kevin. Wala pang nangyayari, Kevin. Sumpaman. Nag-usap lang kami na nanghalian. Hinding-hindi kita niloko sa pisikal na paraan. Tiningnan siya ni Kevin ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Amanda kailanman, isang halo ng pagkasuklam at isang bagay na mas malala pa. Matinding pagkadismaya. Wala pang? Ulit niya. Sinabi mo pang na nangangahulugang isinasaalang-alang mo ito. Iniisip mong lokohin ako habang inaalagaan ko ang ating bagong silang na anak. May ideya ka ba kung gaano kadiri yan? Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Aalis ako. Kina mami muna ako titira ng ilang araw. Kailangan kong mag-isip.
Tumayo si Amanda, desperado. Huwag mong kunin si Liam, parang awa mo na. Tiningnan ni Kevin ang kanyang natutulog na anak, pagkatapos ay kay Amanda. Hindi ko siya kukunin ngayon, pero huwag mong isipin na tapos na to. Lumabas siya, iniwan si Amanda na umiiyak sa sala. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Kevin nang may determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Kumonsulta siya sa isang abogado para sa diborsyo, isa sa pinakamahusay sa Austin na dalubhasa sa batas pampamilya. Ang abogado, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Robert Chen, ay nakinig sa buong kwento, sinuri ang mga larawan, at umiling. Mayroon kang matibay na kaso. Mahirap patunayan ang emosyonal na pagtataksil, ngunit napakalakas ng ebidensyang ito. Kakailanganin pa natin ng iba. Sinunod ni Kevin ang payo ni Robert. Kumuha siya ng isang espesyalista sa data recovery na nakapasok sa iCloud backup ni Amanda. Ang natuklasan niya ay nakapanlulumo. Ang mga mensahe sa pagitan ni Amanda at James ay nagsimula ng simple 3 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos isilang si Liam. Masaya akong nakausap ka ngayon. Namimiss ko ang mga usapan natin sa opisina. Ngunit mabilis itong lumala. Pinapatawa mo ako sa paraang hindi ko naranasan sa loob ng ilang buwan. Iniisip kita kapag dapat ay iba ang iniisip ko. Minsan iniisip ko kung paano kaya kung mas maaga tayong nagkakilala. At pagkatapos, ang mensaheng nagtanggal ng anumang duda sa isipan ni Kevin. Nababakuran ako, James. Mabuting tao si Kevin, pero hindi ikaw yon. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Pakiramdam ni Kevin ay binaril siya. Binasa niya ng paulit-ulit ang mensaheng iyon, naghahanap ng ibang interpretasyon, ngunit wala. Binalak ni Amanda na iwan siya. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon. Si Robert Chen, nang makita ang mga mensahe, ay halos mapangiti. Binabago nito ang lahat. Hindi lang siya emosyonal na sangkot, nagpaplano siya. Nagpapakita ito ng intensyon, ng premeditasyon. Gagamitin natin to. Natuklasan din ni Kevin, sa pamamagitan ng kanilang magkasanib na bank statement, ang isang bagay na nakaligtaan niya. May mga binili si Amanda sa mga mamahaling tindahan nitong mga nakaraang linggo, kabilang ang lingerie mula sa isang French boutique na alam niyang hindi pa nito isinusuot kasama niya. Mayroon ding mga singil mula sa mga mamahaling restaurant sa mga araw na sinabi niyang nagpapahinga lang siya sa bahay. Ang mga kasinungalingan ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang si Robert bilang bahagi ng kanyang trabaho ay nag-imbestiga tungkol kay James. Lumabas na si James ay hindi lang isang binata at available na katrabaho. Siya ay kasal, 8 taon na, at may 2 maliliit na anak. Ang kanyang asawa, si Melissa, ay isang guro sa elementarya na walang kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang asawa tuwing tanghalian. Matapos ang mahabang pag-iisip, gumawa si Kevin ng isang mahirap na desisyon. Hiniling niya kay Robert na kontakin si Melissa. Karapatan nitong malaman. Nagkita sila sa isang neutral na kapihan. Si Melissa ay isang maliit na babae na may maitim na buhok at mabait na mga mata na namula nang ipakita ni Kevin ang ebidensya. Hindi siya umiyak sa harap ng isang estranghero. Ngunit nakita ni Kevin kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga larawan. Salamat sa pagsasabi sa akin, lang ang sinabi nito. Matatag ang boses sa kabila ng halatang sakit. Mabilis na kumilos si Melissa. Kinumpronta niya si James noong gabing iyon. Ang kanilang pag-aaway ay narinig ng mga kapitbahay. Ngunit hindi siya tumigil doon. Bilang isang guro, sanay siya sa mga patakaran at pulisiya, at alam niya kung ano ang gagawin. Kinuha niya ang lahat ng ebidensyang ibinahagi ni Kevin. Idinagdag ang sarili niyang mga natuklasan mula sa mga mensahe ni James, at nagpadala ng formal na email sa human resources ng kumpanya kung saan parehong nagtatrabaho sina James at Amanda.
Idinetalye ng email ang isang hindi naaangkop na relasyon sa pagitan ng dalawang empleyado, kabilang ang paggamit ng oras ng trabaho para sa mga personal na pagpupulong at posibleng paglabag sa patakaran ng kumpanya. Sineryoso ng kumpanya ang reklamo, seryosong seryoso. Sa loob ng isang linggo, parehong ipinatawag sina James at Amanda sa magkahiwalay na pulong sa HR. May mahigpit na patakaran ng kumpanya laban sa mga relasyon na maaaring makompromiso ang profesional na kapaligiran o magdulot ng conflict of interest. Ang mas malala para kay James, siya ay isang senior supervisor na technically ay may posisyon ng autoridad kay Amanda sa kumpanya. Ginawa nitong isang potensyal na paglabag sa abuso sa kapangyarihan ang relasyon. Si James ay tinanggal sa trabaho matapos mapatunayan ng isang panloob na investigasyon na ginamit niya ang corporate card para bayaran ang maraming tanghalian kasama si Amanda na mali niyang inilagay bilang mga team development meeting. Si Amanda naman ay nakatanggap ng formal na nakasulat na babala at inilagay sa 90 araw na probasyon. Anumang karagdagang pagkakamali ay mangangahulugan ng agarang pagkatanggal. Samantala, umusad ang proseso ng diborsyo. Lumipat si Kevin sa isang pansamantalang apartment at ipinaglalaban ang pangunahing kustodya ni Liam. Si Amanda, desperado, ay nangatwiran na siya ang ina, na siya ang nag-alaga sa sanggol sa unang 6 na buwan na mayroon siyang espesyal na ugnayan. Ngunit walang awa si Robert Chen. Iniharap niya ang mga mensahe na nagpapakitang itinuturing ni Amanda ang kasal bilang isang bilangguan at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umalis. Ipinakita niya ang mga hindi maipaliwanag na gastos, ang mga dokumentadong kasinungalingan, ang pabago-bagong pag-uugali. Sa pansamantalang pagdinig para sa kustodya, ang hukom ay isang may edad ng babae na may kulay abong buhok at mahigpit na ekspresyon na nagngangalang Harriet Morrison. Pinakinggan niya ang magkabilang panig, sinuri ang ebidensya at pagkatapos ay direktang tumingin kay Amanda. Ginang Hartman, inuna ninyo ang isang relasyon sa labas ng kasal kaysa sa inyong mga responsibilidad sa inyong bagong silang na anak. Ang ebidensya ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng panlilinlang, kasinungalingan at kawalan ng respeto hindi lamang sa inyong kasal kundi sa integridad ng pamilyang tumulong kayong buuin. Ibinagsak niya ang kanyang martilyo. Ang pangunahing kustodya ay ipinagkakaloob kay Ginoong Hartman. Si Ginang Hartman ay magkakaroon ng mga pagbisitang may supervision tuwing 2 linggo hanggang sa maipakita niya ang emosyonal na katatagan at tamang dedikasyon. Umalis si Amanda sa pagdinig na wasak. Sinubukan niyang tawagan si James, naghahanap ng kahit anong kaaliwan, ng kahit anong senyales na sulit ang lahat ng isinugal niya. Ngunit pinalitan na ni James ang kanyang numero, binlock siya sa lahat ng social media at bumalik kay Melissa, nagmamakaawa para sa kapatawaran. Tinanggap siya ni Melissa hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa mga bata, bagamat alam ng lahat na hinding-hindi na magiging pareho ang kanilang pagsasama. Para kay Amanda, lalo pang lumala ang mga bagay. 3 buwan pagkatapos ng babala, bumagsak ang kanyang performance sa trabaho. Lagi siyang huli, hindi kumpleto ang mga proyekto, at tila malayo at wala sa sarili. Nakikipaglaban siya sa depression, pagkakasala, at sa katotohanan na nawala sa kanya ang kanyang anak, ang kanyang kasal, at ang kanyang karera. Ang kumpanya, na walang pasensya para sa pangalawang pagkakataon, ay tinanggal siya. Walang trabaho, nahaharap sa mga bayarin sa abogado, at may limitadong kustodya, napilitang lumipat si Amanda sa isang maliit na apartment sa hindi gaanong magandang bahagi ng lungsod. Kahati sa upa ang isang kasamang halos hindi niya kilala. 2 taon ang lumipas mula noong mapait na Martes na iyon. Unti-unting binuo muli ni Kevin ang kanyang buhay. Ibinenta niya ang bahay na pinagsamahan nila ni Amanda, masyadong masakit ang mga alaala, at bumili ng mas maliit at mas komportableng bahay, perpekto para sa kanya at kay Liam.
Tinutulungan siya ng kanyang ina sa pag-aalaga kay Liam kapag kailangan ni Kevin magtrabaho at dahan-dahan isang bagong routine ang nabuo. Lumalaki si Liam na isang masayahin at malusog na bata na buong pagmamalaking tinatawag si Kevin na Daddy. Nagsimula na ring makipag-date muli si Kevin. Hindi siya naghahanap, ngunit nakilala niya ang isang guro sa preschool na nagngangalang Sophie sa isang parke kung saan niya dinadala si Liam para maglaro. Si Sophie ay mabait, pasensyosa at mahal ang mga bata. Nagsimula sila ng dahan-dahan sa mga kaswal na kape at mahahabang pag-uusap. Walang pagmamadali. Natutunan ni Kevin sa masakit na paraan na ang pagbuo ng isang bagay na totoo ay nangangailangan ng panahon. Nakilala ni Sophie si Liam pagkatapos ng 3 buwang pakikipag-date. At ang paraan kung paano nagliwanag ang mukha ng bata kapag nakikipaglaro ito sa kanya sa sahig ay sapat ng kumpirmasyon para kay Kevin. Mayroong kinabukasan doon. Si Amanda, sa kabilang banda, ay hindi nakabawi. Nakakuha siya ng trabaho sa isang mas maliit na kumpanya na kumikita ng mas mababa sa kalahati ng dati niyang sahod, gumagawa ng mga simpleng gawaing pang-administratibo na hindi nangangailangan ng pagkamalikhain o responsibilidad. Nakikita niya si Liam isang beses sa isang buwan, palaging may kasamang supervisor, palaging sa isang neutral at hindi komportableng lugar. Ang bata, na ngayon ay 2.5 taong gulang na, ay malinaw na mas gustong manatili sa kanyang ama. Kapag sinusubukan siyang yakapin ni Amanda, kumakawala ito, hinahanap ng mga mata si Kevin. Bawat pagbisita ay isang tahimik na pagpapahirap. Sinubukan niyang kontakin si Kevin ilang beses, humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang mga magulang na magkatuwang, bilang magkaibigan. Laging magalang ngunit matatag ang sagot ni Kevin, "Amanda, hangad ko ang ikabubuti mo, ngunit ang ginawa mo ay hindi na mababago." Malalaman ni Liam ang katotohanan kapag mas matanda na siya, at sisiguraduhin kong alam niyang mahal siya ng pareho niyang magulang. Ngunit ikaw at ako ay mananatiling mga estranghero na pinag-uugnay ng isang anak. Ikaw ang pumili nito. Isang gabi, habang pinapatulog ni Kevin si Liam, binabasa ang isang libro tungkol sa dinosaur sa 10 pagkakataon sa linggong iyon. Tumingala ang bata sa kanya na may malalaki at mausisang mga mata at nagtanong, "Daddy, bakit hindi dito nakatira si Mommy?" Huminga ng malalim si Kevin. Napag-usapan na nila ito dati, ngunit sa mababaw na paraan lamang. "Anak, minsan gumagawa ng mga desisyon ng mga tao na nakakasakit sa iba. Gumawa ang mommy mo ng mga desisyon na nakasakit kay Daddy, kaya hindi na kami pwedeng tumira ng magkasama. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka niya mahal. Nagkamali lang siya. Nagkakamali rin ang mga matatanda." Pinag-isipan yun ni Liam sandali. "Nagkamali ka rin ba, Daddy?" Malungkot nang umiti si Kevin. "Oo, at nagkakamali pa rin ako. Pero sinusubukan kong matuto mula sa mga iyon. At palagi kong sinusubukang gawin ang pinakamabuti para sa'yo." Tumango si Liam, kontento, at ibinalik ang kanyang atensyon sa mga dinosaur. Pinagmasdan ni Kevin ang kanyang anak, itong munting nilalang na lubos na nakadepende sa kanya, at bumuhos sa puso niya ang pasasalamat sa desisyong ginawa niya noon. Kung ipinagsawalang bahala lang niya ang mga palatandaan, kung hinayaan niyang lumala ang sitwasyon, nasaan na kaya sila ngayon? Karapat-dapat si Liam na lumaki sa isang tapat na tahanan, kahit pa iisang magulang lang ang kasama, kaysa sa isang bahay na balot sa kasinungalingan at sama ng loob. Nang gabing iyon, matapos sa wakas makatulog si Liam, naupo si Kevin sa beranda habang hawak ang isang serbesa at tumingala sa mga bituin sa kalangitan ng Austin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Sophie. "Iniisip kita. Magandang gabi." Napangiti si Kevin, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin 2 taon na ang nakalipas.
Nag-reply siya ng isang puso at itinabi na ang kanyang telepono. Hindi natapos ang buhay nung Martes na yon na nagpabago ng lahat. Nagiba lang ito ng landas, isang daanang masakit at mahirap, ngunit sa huli ay mas tapat. At si Kevin Hartman, ang lalaking laging may nakahandang plano, ay natutunan na kung minsan, ang pinakamagagandang plano ay yaong nabubuo matapos gumuho ang lahat. Lilinisin mo ang mga guho, pupulutin ang anumang natirang buo at mahalaga, at muling magtatayo, paisa-isang ladrilyo, sa bawat araw, sa bawat yakap. At kalaunan, lilingon ka sa iyong paligid, at matatanto mong nakabuo ka ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa dati. Isang bagay na tunay at totoo. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifications para wala kayong palampasing bago. Hanggang sa muli.